Ang selyo ng Karimlan. Prologue. Sa gilid ng isang mataong lungsod sa Pilipinas, nakatayo ang isang abandonadong post office na mula pa sa panahon ng mga Kastila. Ang mga tao sa paligid ay palaging may kwento tungkol sa kakaibang boses na naririnig mula rito, mga bulong na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Walang nagtatangkang pumasok, maliban sa mga hindi naniniwala sa alamat na hindi na muling nakikita pagkatapos. Ang simula. Si Luis ay isang freelance journalist na mahilig mag-imbestiga ng mga kwentong kababalaghan para sa kanyang blog. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa lumang post office, naisip niyang ito ang magdadala sa kanya sa kasikatan. Bagamat handa siyang pekiin ang kwento, kung wala siyang makitang kakaiba, mayroon siyang lihim na hangaring mahanap ang katotohanan. Dala ang kanyang kamera, flashlight, at voice recorder, pumasok siya sa gusali sa hating gabi. Ang post office ay tila nababalot sa isang malaulap na hangin, at ang bawat yapak niya ay nag-ingay sa sahig na yari sa kahoy. Sa loob, napansin niya ang mga bakas ng sinaunang panahon, mga lumang istante ng mga sulat, selyo, at isang itim na kaha de hiyero na tila naiwan mula sa nakalipas na siglo. Ang pagsisimula ng misteryo. Habang iniikot niya ang lugar, may narinig siyang mahinang boses na bumubulong, "Sino ka?" Sa una, inakala niyang ito ay epekto lamang ng kanyang imahinasyon. Pero nang makarinig siya ng mga yapak na hindi sa kanya, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Sa sulok ng post office, natagpuan niya ang isang mesa na may isang sobre na hindi pa nabubuksan. Ang selyo nito ay kakaiba, may imahe ng isang mata na parang nakatingin sa kanya. Nang hawakan niya ang sobre, biglang sumara ang pinto ng gusali, at isang malamig na hangin ang dumaloy. Ang kanyang flashlight ay nagpatay-sindi, at naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ang sobre. Dinala ni Luis ang sobre pauwi sa kanyang apartment. Iniisip niyang ito ay maaaring isang makasaysayang artifact na magdadala ng interes mula sa mga historian. Nang buksan niya ito, ang laman ay isang sulat na isinulat sa lumang Tagalog. Ang sabi nito, "Ang tatanggap ng liham na ito ay tatanggap ng sumpa. Ang bawat liham na isinulat sa ilalim ng liwanag ng buwan ay may dalang pangakong hindi dapat nilabag. Kung binuksan mo ito, ikaw ang susunod na isusulat." Nanginginig si Luis at itinapon ang sobre. Ngunit kahit saan niya ito dalhin, palagi itong bumabalik sa kanyang mesa. Ang unang babala. Kinabukasan, napansin ni Luis na parang sinusundan siya. Sa salamin ng banyo, may nakita siyang anino na nakatingin sa kanya mula sa likuran. Sa gabi, naririnig niya ang mga kaluskos sa kanyang kwarto, kahit siya lang mag-isa. Isang gabi, nagising siya mula sa isang bangungot at nakita ang isang nilalang na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga mata nito'y nagliliyab at ang ngiti nito'y puno ng galit. Nagsimula siyang magdasal, ngunit bigla itong nawala na parang usok. Ang alamat ng selyo. Habang iniimbestigahan niya ang sobre, nalaman niyang ito ay bahagi ng isang sinaunang ritual ng mga Kastila. Ginagamit ang mga selyo upang magtawag ng mga espiritu bilang proteksyon ng mga lihim na komunikasyon. Ngunit ang selyong hawak ni Luis ay selyo ng mga itinakwil, ginagamit upang itapon ang mga kaluluwa ng mga nagkasala sa dilim. May natagpuan siyang diary mula sa isang historian na nagtrabaho sa post office noong 1800. Ang sabi sa diary, "Huwag buksan ang mga liham na may selyong mata. Ito'y babantayan ng mga espiritong hindi kailanman tatahimik. Ang magbubukas ay magiging bahagi ng kanilang sumpa." Ang suspense. Sa bawat araw, lumalala ang mga pangyayari. Ang kanyang mga gamit ay gumagalaw mag-isa. May mga marka ng kamay sa kanyang dingding. Ang kanyang reflection sa salamin ay hindi sumusunod sa kanyang galaw. Ang mga mata ng selyo ay tila nagiging buhay, na parang siya ang tinitingnan nito. Nalaman ni Luis na upang maalis ang sumpa, kailangan niyang dalhin ang selyo sa pinagmulan nito at sunugin ito sa ilalim ng buwan. Ngunit kailangan niyang gawin ito sa loob ng post office, sa eksaktong oras kung kailan ito unang isinumpa. Ang oras ng katotohanan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, bumalik siya sa post office. Ang lugar ay tila buhay. Ang mga anino ay gumagalaw at ang mga bulong ay nagmumula sa bawat sulok. Sa gitna ng gusali, isang bilog ng mga kaluluwa ang nag-aantay. Hawak ang selyo, sinubukan niyang sindihan ito gamit ang kandila, ngunit biglang nawalan ng hangin ang lugar. Ang mga espiritu ay nagsimula ng magsalita. "Isa ka na sa amin.
Nang akmang tatakbo si Luis, biglang bumagsak ang pinto. Sa kanyang desperasyon, sinilaban niya ang kanyang sariling damit upang masunog ang selyo. Nang magliyab ito, narinig niya ang nakakabinging sigaw ng mga espiritu. Ang lupa sa ilalim ng post office ay bumukas, at ang mga anino ay nilamon nito. Ang wakas. Kinabukasan, natagpuan si Luis na walang malay sa harap ng post office. Buhay siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng takot. Hindi na niya naaalala ang anumang nangyari, ngunit may natira sa kanyang palad, isang maliit na pilat ng hugis mata. Mula noon, ang lumang post office ay tuluyang isinara, at ang alamat ng selyo ay nanatiling misteryo hanggang may bagong magtatangkang tuklasin ito.